Umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikatlong kabanata ng unang kronika at magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Kahapon ay nabanggit po natin na ang tribo ni Juda ay nasa sala ng pangangalunya. Kung kaya naman, ang pamagat natin kahapon ay ang mundo ay nasa sala ng pangangalunya ngunit naroon pa ang pagliligtas ng Panginoon. Ngayon naman sa ikatlong kabanata, ito po ay tungkol sa angkan ni David. Ang buong mundo ay nagkakasala ngunit naroon pa rin ang pagpili ng Panginoon, lalong-lalo na kay David. Naroon ang patuloy na problema sa mundo, ngunit nagpatuloy pa rin ang pagpapatotoo ng Panginoon sa kanyang mga pangako. Patuloy siya sa pagiging tapat sa kanyang mga pangako. Dito po ay ating maiintindihan na ang pagpili sa atin ng Panginoon ay hindi dahil tayo ay mabuti. At hindi rin po ibig sabihin nito na kung tayo ay nagkakasala ay hindi na po tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Kung tutuusin ang pagpili ng Panginoon ay pagpapatotoo lamang ng pangako ng Panginoon. Dito po ay makikita natin ang pagpili ng Panginoon kay David. Sa verse 1 to 4 ay nabanggit po doon ang mga naging anak ni David sa Hebron. Nabanggit po dito kung sino ang ina ng mga anak ni David. Ang lahat ng anak ni David na nabanggit dito ay mula sa 6 na magkakaibang asawa. Si David ay nagkaroon ng 6 na mga asawa. Kaya natin sinasabi na ang buong salinlahi ni Juda ay nasa sala ng pangangalunya. Kung iintindihin po nating mabuti ang background ni David, kinuha ni David ang lahat ng naging asawa at asawang lingkod ni Haring Saul. Karoon siya ng sala ng pangangalunya kay Bathsheba, kung kaya pinadala ng Panginoon si Nathan upang mangusap sa kanya. Sinabi ng Diyos sa kanya ang tungkol sa problema niya ng pangangalunya dahil hindi siya nakontento sa mga asawang mayroon siya. Sa kabila ng pagkakasalang ito, ay hindi pa rin po ito maikukumpara sa uri ng pangangalunya na mayroon si Solomon dahil si Solomon ay nagkaroon ng higit pa sa 300 na asawa. Kung kaya naman sa pagbabasa natin ng kabanatang ito ay nakita po natin na napakaraming naging asawa ni David. Ang ilan pa sa kanila ay mga hentil. Mula sa verse 1 to 4, nabanggit ang mga naging asawa ni David. Sa verse 3, sa verse 2,
Nabanggit po dito ang naging asawa niya na si Maaka na anak ni Talmai na hari sa Gesur. Sa verse 5, dooy dapat apat ang naging anak niya kay Bathsheba na anak ni Amiel. Ito'y sina Simea, Sobab, Nathan, at Solomon. Kung tutusin nabanggit po dito ang tungkol kay Bathsheba. At si Haring Solomon ay mula kay Bathsheba. Si Solomon ay ang pang-apat na anak ni David kay Bathsheba. Nagkaroon sila ng mga anak, ngunit ang kanilang mga anak ay namatay hanggang sa naipanganak si Solomon. Si Solomon ay ang ika-4 na anak ayon dito sa binabasa po nating kabanata. Kung maalala po natin ay naging kalaguyo ni David si Bathsheba matapos mapatay ni Uzziah. Si Bathsheba ay nanganak ng 1, 2, 3 beses. Ngunit ang pagkakatawag lamang ng Panginoon ay nangyari muli nang ipanganak ang pang-4 na anak ni Bathsheba at David, at yon ay si Solomon. Sa nauna niyang mga 3 anak ay naroon ang paghingi ng tawad ni David sa kanyang mga kasalanan. Ngunit nagtagal bago siya naging tuluyang pinatawad ng Panginoon. At nang naipanganak na si Solomon, ay doon muling nangusap ang Panginoon kay David at kanyang sinabi na mahal niya ang batang iyon. Ang Panginoon ay hindi po lumikha ng tao na perpekto. Dahil ang nais ng Diyos ay ang isang uri ng tao na sa kabila ng kanyang pagkakasala ay handang humingi ng tawad sa kanya. Hindi inaasahan ng Panginoon na hindi po tayo magkasala. Ngunit hindi rin po ibig sabihin nito na hindi po natin nahaharapin ang epekto ng bawat nating pagkakamali. Sa ating pagkakasala ay kailangan po nating harapin ang epekto nito. Kung handa po tayong harapin ang mga epektong ito, ay handa rin po ang Panginoon na tanggapin tayong muli. Tulad ni David, naway magkaroon tayo ng puso na handang sumunod sa Panginoon. Na sa ating pagkakasala ay naway maging handa tayo na humingi ng tawad sa Kanya. Sa verse 10 to 16, ito po ay ang tungkol sa silangang bangahagi.
o ang angkan ni Haring Solomon. Dito makikita po natin na mabuti man o hindi, ang hari ay magpapatuloy pa rin na maging tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Dito po nabanggit ang mga hari sa salinlahi ni Juda. Masasabi po natin na ang mabuting ama ay nanganak ng mabuting mga anak. Ang mabuting ama ay nanganak ng mabuting anak. Sorry. Ngunit may ilang mga masasamang ama na nanganak din o nagkaroon din ng anak na masasama. Isang halimbawa po nito ay sa verse 14, anak ni Manasseh si Amon na ama ni Josias. Ito po ay pagpapatunay na mabuti man o hindi, ang isang hari ay magpapatuloy pa rin ng Panginoon sa pagiging tapat sa kanyang pangako. Sa pagbabasa po natin ng mga salinlahi at angkan na ito ay mayroon po tayong mga perspektibong makikita. Kung matatandaan po natin sa libro ng Mateo ay naibahagi din po doon ang tungkol sa angkan ng Panginoong Hesus. Si Jesus ay mula sa lipi ng mga hari. Sa verse 12, anak ni Joas si Amazias na ama ni Azarias na ama naman ni Jotam. Sa libro ng Mateo, ay makikita po natin na mga nabanggit sa verse 12 ay hindi po nabanggit doon. Ito ay dahil sila ay mga anak ni Jezebel na isang masamang reyna. At sa verse 15, nabanggit po doon ang tungkol kay Jehoiakim. Hindi rin po siya nabanggit sa listahan ng mga lahi na nakasulat sa Mateo. Ang punto ko po rito ay may mga ilang pangalan dito sa 3 kabanata na hindi nabanggit sa libro ng Mateo. Ito ay nagbibigay diin lamang na kahit pa may mga masasamang hari o kaya sila ay mga hari na mula kay Jezebel o kaya ipinili ng Paroon, ang lahat ng ito ay kasama pa rin sa lipi o sa listahan ng mga angkan na mababasa po natin dito sa Kronika. Nabanggit po dito ang tungkol kay Josiah, ang pinakabatang hari ng Israel. Ngunit dumating sa pagkakataon na siya man din ay nagkasala. Kahit pa naroon ang kasamaan at naroon ang kahinaan, nananatili pa ring tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Kung kaya sa atin man din, kailangan po nating paniwalaan ang pagpili ng Panginoon.
nang nalikha ang mundo ay pinili na po tayo ng Diyos. Tayo ay tinawag niyang mga anak. Kahit pa sa atin pong pagsiyasat ng ating buhay ay naroon na tayo nagkakamali, nagdadapa at nagkakasala, kailangan pa rin po nating paniwalaan ang mga pangako ng Panginoon kahit na napakahirap ng bawat sitwasyong pinagdaraanan natin. O kaya'y pagdating sa mga bayan ay naroon ang pagkilos ng isang Jezebel. Kahit na napakahirap ng sitwasyon ay hindi po ito magiging dahilan upang maapektuhan ang pinakaplano ng Panginoon. Ito ay pagpapaalala na kailangan nating panatilihin ang pananampalataya natin sa Diyos. Isang halimbawa ay dito po sa Hong Kong ngayon, hindi po madali ang ating sitwasyon. Ang ekonomiya po ng Hong Kong ay naghihirap. Nung isang araw ay narinig ko ang isa sa ating mga coworker na nais niyang magpagupit. At nabanggit niya po ang palitan ng dolyar sa China. Ang punto ko po dito ay mas gusto na ng mga tao na pumunta sa China upang magpagupit. Kahit na ang diferensya lang naman ay $20. Ngunit ito ay nagpapakita lamang kung paanong naghihirap na ang ekonomiya ng Hong Kong at kung paanong mahirapan din ang ekonomiya na makapabalik muli. Isang halimbawa pa ay sa iglesia po natin, sa simbahan po natin ay napakaraming mga issue na lumalabas. Ngunit kung ikaw ay kasama sa ating Fortress Prayer Meeting, naalala po natin, narinig po natin ang mensahe ni Pastor Anton Cruz. Ang kanyang mensahe ay nagbigay po ng pag-asa sa atin. Ito ay nagpapakita lamang na ang Panginoon ay kasama rin po natin. Kahit gaano pa man kahirap ang sitwasyon, ay huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay may sarili siyang kaparaanan pagdating sa mga bagay-bagay. Totoo na ang tao ay may kahinaan at maaaring magkamali at kailangan itong pagbayaran. Gayunpaman, kung pipiliin po nating gawin kung ano ang nakalulugod sa Diyos, ay naroon pa rin ang kanyang pagkilos at proteksyon para sa atin. Ito po ang nais din ni Ezra na sabihin habang isinusulat ang libro ng mga kronika. Huwag lamang tumingin sa pagbagsak ng iyong bansa. O kaya'y kung ang mga Israelita ay gagawing muli ang templo ng Panginoon sa Jerusalem, ay maalala lamang nila ang mahirap nilang sitwasyon. Ngunit ang nais ni Ezra ay ipaalala sa kanila na naroon pa rin ang pag-asa na mula sa Panginoon. Kung kaya naman nabasa po natin ang angkan, mga salinlahi ng Israel. Kung titignan po natin ang buhay ni David, ni Solomon at ng marami pang iba, ay hindi po maayos ang kanilang pagpapamilya. Ngunit ang punto po nito ay sa ating pag-unawa ng mga sitwasyon na ito ay dapat po nating makita ang ating problema.
na sa kabila ng mga kahinaang ito ay naroon pa rin ang proteksyon ng Panginoon. Ngunit totoo din na sa ating pagkakasala ay kailangan po nating pagbayaran ang mga epekto nito. Tulad ng kung paanong hinarap ni David ang epekto ng kanyang pagkakasala lalo na sa pangangalo niya. Naroon na nabasa po natin o kung maalala po natin ay nagtaksil ang kanyang anak na si Absalom sa kanya. Si Absalom ay nagtaksil sa mismong kanyang ama. Ito ay napakalupit. Ito ang epekto na kailangang harapin ni David dahil sa kanyang pagkakasala. Ngunit sa pagkakasalang ito ay naroon na handa siyang humingi ng tawad sa Panginoon. Kung kaya naman sa atin ngayon ay hindi po natin kailangang magalit sa mga taong gumagawa ng mali dahil alam naman po natin na ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Isang halimbawa, kung titignan po natin si Pastor Anton, hindi po natin siya kasama dito sa Hong Kong, ngunit naroon ang kanyang mensahe para sa atin gayong siya ay nasa Singapore. Sa totoo lang ay tinawagan po namin si Pastor Anton ng alas 3 ng hapon noong Tuesday upang gawin ang recording na iyon. Dito po makikita natin na kahit pa napakagulo ng mundo ay mananatiling pa rin tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Sa verse 17 to 24 ay nabanggit po dito ang mga mula sa angkan ni David matapos ang kanilang pagkakadakip. Hindi natatapos ang pagliligtas ng Diyos. Nabanggit po dito ang tungkol kay Jeconiah na naging bihag sa Babylonia. Saka nabanggit ang angkan na mula sa kanya. Maaari po nating isipin na dahil sa sitwasyon na mayroon sila sa pagiging bihag sa Babylonia at pagkasira ng Jerusalem ay wala na doon ang Panginoon. Ngunit hindi po ibig sabihin nito na nawala na talaga ang Panginoon. Dahil kung totoong wala na ang Diyos at hindi totoo ang Diyos ay ang buong lipi ng Israel ay nawala na rin. Kung totoong wala na ang Diyos ay hindi na rin dapat na isulat ang libro ng Esther. Bagkus ang naisulat na dapat ay libro ng Haman. Ngunit nakita po natin kung paano ang isang hentil na hari ay naging malaking katulungan upang makabalik ang mga Israelita sa Jerusalem. Na maging si Nehemiah ay nagkaroon ng espesyal na pabor upang itindig muli ang Jerusalem. Ito ay nagpapakita lamang na gayong hindi klaro ang pagkilos ng Panginoon ay naroon pa rin ang kanyang katapatan. Naglalagay pa rin ng Diyos ng pag-asa sa kanyang mga anak. Sa verse 24, nabanggit po dito ang tungkol kay Elionai. Ang ibig sabihin po nito ay ang aking paningin ay nasa Panginoon. Siya ay nagkaroon ng anak na Hodavias, Eliasib, ang ibig sabihin ay pagbabalik ng Panginoon. Pelaya, nang ibig sabihin ay
sa sakatuparan ng Panginoon ang kanyang pahayag. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng pag-asa na mayroon ang kanilang mga magulang, lalong-lalo na sa Panginoon. Sa verse 24, makikita po natin doon ang isang napaka-espesyal na pangalan, Akub. Sa English ay Akub, A-K-K-U-B. Sa Tagalog ay A-K-U-B. Kung tutusin, si Akub ay lolo ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin siya ay ang ama din ni Joseph. Dito makikita po natin na sa pagtatala nito ay malapit na ang pagdating ng Panginoong Hesus. Maaari pagdating sa mga Israelita ay hindi po nila maarok na matapos ang 2 henerasyon ay maipapanganak na ang Mesaya, ang Panginoong Hesus. Kung tutusin, si Jeremiah ay kanyang nabanggit ang tungkol kay Jeconiah. Kanyang sinabi na si Jeconiah ay hindi magkakaroon ng anak. Dahil ang kanyang mga anak ay hindi makakaupo sa trono o sa kaharian. Gayunpaman, sa libro ng Lucas at Mateo, makikita po natin na si Joseph, ang lolo ng Panginoong Hesus, ay mula sa lipi ni Haring Solomon. Maging si Maria ay mula sa lipi ng anak ni Bathsheba. Kung kaya naman nang nabanggit ni Ezra ang lahat ng mga angkan na ito, salinlahi na ito, kahit na naroon ang kasamaan sa buong mundo, ay makikita pa rin po natin ang pagsasakatuparan ng Panginoon ng kanyang pangako. Si Solomon ay ang ika-4 na anak. Ang lahi ng Panginoon ay mula po sa linyang ito, mula sa ikatlo at ika-4 na anak ni Bathsheba. Dito po makikita natin na tapat ang Panginoon sa kanyang mga salita. Kung kaya naman, kung mananatili po tayo sa pangako ng Diyos at mananatiling anak niya, ay naroon pa rin po ang pag-asa. Pagdating sa mga Israelita, kahit na sila'y nadakip at hindi po nila makita ang kinabukasan, ay naroon pa rin ang kanilang pag-asa sa Panginoon dahil ramdam pa rin po nila ang proteksyon niya. Sa pamamagitan ng paglalahad ng mga angkan at salinlahing nabasa po natin dito sa libro ng Kronika, ay makikita natin ang kabutihan ng Diyos. Maging sa listahan ng mga angkan at lahi sa libro ng Mateo at Lucas, makikita po natin na patuloy po ang paghahari ng Diyos. Naway wag po tayong mawala ng pag-asa sa Panginoon. Wag din po tayong mawala ng pag-asa pagdating sa mga tao. Dahil madalas ay hindi po natin makita ang kinabukasan, ngunit makikita po natin ang paglalahad ng plano ng Diyos. Makikita po natin na naroon pa rin ang pagsamo ng Diyos sa atin. Naway magpatuloy tayo sa pagsunod sa Kanya ng may ligaya.
Mga kapatid, tayo po ay tumindig at purihin natin ang Diyos dahil siya ang Diyos na dakila at alam natin na ang buhay natin ay nasa Kanya. Panginoon, pinapasalamatan ka namin at pinapupurihan. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo at nais ka naming papurihan. Pasalamatan po natin ang Diyos sa kanyang pagpili sa atin. Panginoon, pinili mo kami gayong kami ay napakahina, kaya naman kami ay nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ang Diyos na nagtayo sa amin. Gayong napakasama namin, Panginoon, ay iniligtas mo kami. Panginoon, nais mo na kami ay sumunod sa iyo at magkaroon ng puso na handang sumunod sa iyo. Gayon pa man, madalas ay nagkakaroon kami ng mga pagkakasala at sariling pag-iisip. Madalas ay hindi ka namin nabibigyang papuri. Naway siya sa atin po natin ang ating mga buhay.
Tumulog po tayo sa Diyos at hingan ng tawad sa Kanya ang bawat nating pagkakasala. Naway bigyan tayo ng Diyos ng puso na handang humingi ng tawad sa Kanya. May mga aspeto po ba sa ating buhay na nagkasala sa Kanya? O kaya aspeto ng ating buhay kung saan wala po tayong sapat na pananampalataya sa Diyos? Naway maliwanagan po tayo ng Diyos upang malaman po natin kung tayo po ba ay patuloy pa ring namumuhay sa kasalanan. O kaya tulad ni David ay laging nasa sala ng pangangalunya o kaya ng kalamnan, paulit-ulit na pagkakasala. O kaya tulad ng mga isinulat ni Ezra na sa ating pagtingin sa mundo ay nawawalan po tayo ng pag-asa maging sa Diyos. Banal na Espiritu, naway liwanagan mo ang aming mga puso. Maaring ang pag-iisip po natin ay napaka-negatibo. Na sa tuwing tinitignan po natin ang ating buhay ay nandoon ang kapaitan. Na sa tuwing nakikita po natin ang pangit na bahagi ng ating buhay ay nawawalan po tayo ng pag-asa. Kung tinitignan po natin ang ating paligid ay nawawalan po tayo ng pag-asa. Banal na Espiritu, naway liwanagan mo ang aming mga puso. Mga kapatid, kung ang Banal na Espiritu ay nangungusap sa inyo, naway gamitin po ninyo ang pagkakataong ito upang humingi ng tawad sa Panginoon dahil ang Diyos ay Diyos ng biyaya. Hingan po natin sa Diyos ang bawat nating pagkakamali, hingan ng tawad sa Kanya ang bawat nating kahinaan. Panginoon, alam namin na kami ay nagkukulang sa kabila ng iyong pagkakatawag sa amin. Alam namin ang pamilya namin ay nagkakasala sa iyo. Panginoon, maraming salamat dahil naroon kang nagpapatuloy na tapat sa iyong pangako sa amin. Sa kabila ng aming pagkakasala at pagkakamali ay minamahal mo pa rin kami. Ngayon, para po sa aming pamilya at sa mga angkan, maaaring ang salinlahi namin ay nagkasala sa iyo. Tulad ng nabasa po namin, maaring mayroon sa aming lahi ang nagkasala, sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kami po ay narito, Panginoon, upang hingan ito ng tawad. Panginoon, kami ay nananalangin sa iyo. Naaway pakalinisan mo ang amin pong mga pamilya. Maaring may mga pamilya po dito na mayroong background pagdating sa pagkukulam. Kung ang inyo pong pamilya ay nakagawa ng ganitong mga kasalanan, o kaya sa nakaraan ay pagdating sa mga dahil sa mga paniniwala
ay naroon ang paraan ng mga kulto o pagpupuri ng mga Diyos-Diyosan, hingin po natin ito ng tawad sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ay aming pinapasalamatan at pinapupurihan dahil Ikaw ang Diyos na makatuwiran, Ikaw ang Diyos na banal. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Panginoong Hesus, atin pong pinuputol ang bawat koneksyon sa kamatayan, sa kasalanan na atin pong nabanggit, ang pangangalunya, ang pagsamba ng mga Diyos-Diyosan, pangkukulam. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay atin pong pinuputol ang mga koneksyong ito. Atin pong pinuputol ang koneksyon maging sa pagmamahal ng pera, sa opresyon. Panginoong Hesus, naway pakalinisan mo ang buhay ng bawat isa. Tulungan mo kaming tumingin lamang sa iyo. Hindi mo lamang po kami pinapatawad at pinakalilinisan. Bagkus ay binibigyan mo din kami, Panginoon, ng labis-labis na biyaya, kami at ng aming pamilya. Tingnan po natin sa ating mga espiritual na mata na gayong sa kasaysayan ng ating pamilya ay naroon ang napakaraming mga pagkakasala, ay nananatili pa rin tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako at naroon ang kanyang pagpapala para sa ating lahat. Gamitin po natin ang pagkakataon na ito upang siyasatin ang ating mga pamilya. Tulad ng napag-aralan, narinig po natin, ay nanatili pa rin tapat ang kanyang pangako gayong nagkasala si David. Ako dati ay nagkaroon ng DNA test. Doon ko nalaman na mayroon akong dugo ng Mongolian, Russian, European, at maging ng minoridad ng Chinese. Kung sa tutuusin ay hindi ako purong inchik dahil maging ang aking mga kamag-anak ay hindi naman talaga mga bukang inchik. May ilan akong mga pamangkin na ang kanilang mata ay asul at may mga tita ako na ang kanilang buhok ay pula. Dito ko naintindihan matapos magkaroon ng DNA test na mayroon akong dugo ng Russian, Mongolian, European or North European. Ang lahat ng mga ito ay mga taong laging nananakit o nananghahamak ng iba. Kaya nang naunawaan ko ang kasaysayan ng aking pamilya, ay hiningi ko sa Panginoon na kanyang pakalinisan ang aking buong pamilya. Kung inyo pong nauunawaan ang inyong kasaysayan o ang kasaysayan ng inyong pamilya sa ganitong paraan, lalo na sa pagdating sa akin, ako ay mula sa minority ng mga inchik. Sila ay gumagamit ng mga Diyos-Diyosan at ng pangkukulam. Kung kaya naman ako at maging ang aking kapatid at ang naunang henerasyon sa akin ay napakasensitibo pagdating sa espiritual na aspeto. Nakakita sila ng mga multo at ng mga espiritu. Kung kaya naman, gamitin po natin ang pagkakataon na ito upang alamin ang kasaysayan ng ating mga pamilya. Kung ito po ay mabuti, kung makakita po tayo ng mabuting punto ay ipagpasalamat natin sa Diyos, ngunit kung masamang punto naman ay hingan po natin ng tawad sa Kanya. Sa pagliligtas ng Diyos ay ang kayang-kaya po niyang baguhin ang ating sitwasyon.
Maaaring sa iyong pamilya ay mayroong kasaysayan ng pagkukulam o kaya koneksyon sa mga espiritu. Ngunit ngayon, sa panahon po natin ngayon, dahil tayo ay nasa panig na ng Panginoon, ay naroon pa rin ang koneksyon sa espiritu, ngunit na nagagamit na ito sa pagbibigay ng mga propesiya. Ipanalangin po natin na mabago ng Panginoon ang mga kulam na ito, mabago upang maging isang biyaya para sa atin. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpili sa amin. Sa kabila ng kasamaan ng amin pong mga naunang henerasyon, kami pa rin po ay nagpapasalamat sa iyo. Dahil sa kasalukuyang henerasyon ay naroon pa rin ang iyong pagpili sa amin. Kahit gaano pa man kasama ang naging angkan namin, Panginoon, naroon pa rin ang iyong pagbabago ng aming sitwasyon. Sa pamamagitan ng iyong habag at biyaya, dahil hindi ka nagbabago, sa kabila ng aming pagkakamali, ay binibigyan mo pa rin kami ng katagumpayan. Amin pong binibigay ang aming buhay sa iyo at ang buhay namin ay maaaring magbago. Ang kaaway ay gumagawa ng maraming masasamang bagay sa aming pamilya at angkan. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay maaari mong baguhin at kami ay maaari na maging henerasyon na magiging tapat sa paglilingkod at pagsunod sa iyo. Panginoon, ka naming pinasasalamatan dahil ang biyayang ito ay hindi lamang po sa kasalukuyang henerasyon kundi maging din sa mga susunod na henerasyon pa sa atin. Ipanalangin po natin na magpapatuloy ang pangako ng Diyos kahit pa sa mga susunod na henerasyon. Ipagpasalamat po natin ang lahat ng ito sa Diyos.
Panginoon, hindi mo lamang kami tinawag at hindi po natatapos ang iyong pagliligtas. Panginoon, aming ipinoproklama na naway naroon pa rin ang iyong pagtingin at paggabay sa amin. Naroon ang iyong pagliligtas. Panginoon, nauunawaan po namin o kaya naiuunawaan mo kami at nauunawaan mo ang bawat naming sitwasyon. Mga kapatid, maaari po tayong maghanap ng kapareha at ipanalangin o kaya ibahagi kung alin mang aspeto ng iyong buhay ang nangangailangan para sa Diyos. Matapos ibahagi ay maaari po natin itong ipanalangin. Pagkatapos nito ay panalangin din po natin ang ating iglesia o simbahan. Ngayon ay maaari po nating ipanalangin ang Hong Kong. Ipanalangin natin na ang kaligtasan ng Panginoon ay mapunta sa Hong Kong at maging din ang kapayapaan sa Israel. Panginoon, pinapasalamatan ka namin dahil kami ay iyong sinasamahan. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng katagumpayan. Ikaw ang siyang nangunguna sa bawat henerasyon upang maranasan ang iyong kaligtasan at katagumpayan. Purihin po natin ang Diyos. To be
Tanggapin po natin ang pagpapala mula sa Panginoon. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapala ang bawat isa. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay pinagpapala ko kayo na sa iyong pag-unawa ng iyong pagkakatawag sa Panginoon at kung gaano ka kakaiba sa paningin ng Panginoon. Una pa lamang ay kilala ka na ng Diyos. Sa simula pa lamang ay pinili ka na ng Diyos. At ang kanyang pagpapala ay mapupunta sa iyo, hindi lamang sa iyo, kundi maging din sa iyong mga pamilya, sa mga angkan at sa mga henerasyon na susunod sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, na kung ano man ang ipinagkakaloob ng Panginoon sa iyo at sa iyong pamilya, ang bawat henerasyon na susunod sa iyo ay tatanggap din nito. Ay kanila ding makikita ang mga kaloob na ito. Maaaring mga kaloob ito na una nang ninakaw ng kaaway, ngunit ang lahat ng ito ay palalayain at ipagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang habag at biyaya. Lahat ng sumpa mula sa kaaway ay mawawala. Lahat ng kinuha ng kaaway ay maibabalik sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, pinagpapala kita na sa iyong mga problema at mga sitwasyong nahihirapan, kahit pa sa relasyon, problema sa pera, sa problema sa kalusugan, naway naroon pa rin ang proteksyon ng Diyos para sa iyo at ang kanyang milagro para sa iyo. Ang Diyos ay magbubukas ng daan para sa iyo, magbubukas ng pinto ng pagpapala para sa iyo upang iyong maranasan ang kanyang kabutihan. Naway ang lahat ng sumpa at balakid sa iyong pamilya ay mawawala. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ito po ang ating panalangin. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.